ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Maaaring umabot sa 180-meter minimum operating level ang Angat Dam sa loob ng 10 araw. Ito naman ang inanunsyo ni Pag-asa hydrologist Richard Orindain dahil sa anyay mababang pag-ulan sa watershed. Ayon kay Orindain, kakaunti lamang ang natatanggap na ulan ng watershed ng reservoir na nagresulta sa mababang daloy ng tubig papunta sa Angat Dam kumpara sa 75 cubic meters per seconds na lumalabas dito na nagtutungo sa irigasyon. Gayman, tiniyak ng expert na mayroon pa ring tubig sakaling umabot na sa minimum operating level ang water reservoir. Pasada Balita. 37 lugar sa bansa ang inaasahang patuloy na makararanas ng mapanganib na heat index ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 47 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Dagupan City, Pangasinan, 46 sa Central Bicol State University of Agriculture, Pili, Camarines Sur at Rojas City, Capiz. Maaari naman pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Ninoy Aquino International Airport Station sa lungsod ng Pasay, habang 42 naman sa Science Garden, Quezon City. Samantalang naitala kahapon ng pinakamataas na heat index sa Dagupan City, Pangasinan na umabot ng 49 degrees Celsius. Pasada Balita. Umakyat na sa mahigit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng matinding tagtuyot na dulot ng El Nino phenomenon. Ayon sa DSWD, umabot na sa kabuuang 1,038,113 families o katumbas ang 4.2 million individuals ang bilang ng mga apektado ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga nakaranas ng epekto ng tagtuyot ang Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Cordillera Administrative Region, Davao Region, Ilocos Region,
Northern Mindanao at BARM. Umabot na sa 244.3 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ang naipaubot ng DSWD sa mga naapektuhan ng El Nino. Maliban dito, mayroon ding 3.2 billion pesos na available relief resources ang DSWD sakaling kailanganin at madagdagan pa ang bilang ng mga maapektuhan ng matinding tagtuyot. Pasada Balita. Samantala, asahan na ang pag-ulan sa mga susunod na araw. Ito ayon sa Pag-asa dahil papunta na sa tinatawag na transition period. Ngayon ang bansa mula sa tag-init patungo sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay Pag-asa weather specialist Loridine de la Cruz Galicia, posibleng mas magiging madalas na ang pag-ulan, pagkiliglat at pagkulog, partikular sa hapon at gabi. Batay na rin sa analysis ng Pag-asa, mayroong 65 hanggang 75% tsansa na magsimula ang mahina o weak La Nina sa Hunyo, Hulyo at Agosto na inaasahang tatagal hanggang sa buwan ng Setyembre o Oktubre. Inaasahan namang lalakas ang La Nina sa pagtatapos ng kasalukuyang taon. Pasada Balita. Samantala, mga senador, ikinadismaya ang patuloy na red at yellow alert na nararanasan sa bansa. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dismayado ang mga senador dahil isang buwan na ang mga nararanasang red at yellow alert sa supply ng kuryente pero wala pang napaparusahan sa mga kumpanyang may-ari ng mga pumalpak na planta ng kuryente. Sa pagdinig ng Energy Committee na pinumunuan ni Senator Raffy Tulfo, iniulat ni na Director Sharon Montanier ng ERC at Undersecretary Rowena Guevara ng Department of Energy na padadalan pa lang ng show cause order ang mga generation companies. Inisa-isa ni Senator Francis Tolentino ang mga araw na mas marami ang unplanned kaysa planned outages ng mga planta. Ibinigay na halimbawa na noong April 16, 8 lang ang planned outages, ngunit 28 ang unplanned. April 17, 8 din ang plano ang outage, ngunit 27 ang hindi planado. April 18, 7 lang ang planned, ngunit 26 ang unplanned. Noong May 6, 6 lang ang planned, ngunit 11 ang unplanned. Ang masaklap nito ay nakadepende lang ang DOE at ang ERC kung ano ang report sa kanilang dahilan ng mga generation companies. Kaya ang tanong ni Senator Escudero ay kung paano mapapatawa ng multa o parusa ang mga planta ng kuryente na pumapalya. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, nababahala si Marikina City Mayor Marcelino Marcy Teodoro na posibleng bumagsak sa lungsod ang baha mula sa mga matataas na lugar tulad ng Rodriguez, Rizal. Sa gitna ito ng direktiba ni Task Force El Nino Chairman at Defense Secretary Gilbert Gibrio Teodoro na maghanda sa pagpasok ng La Nina. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Mayor Teodoro na ipinagpapatuloy ng mga local government unit ang dredging operations at flood mitigation project upang mabawasan ang baha sa Marikina. Ang inaalala namin, Drew, yung upstream area, yung Masungi Reserve sa bandang Rizal, sa Antipolo. Yun, yung Marikina River Basin, yung protected area, yung nasa Montalban, San Mateo. Yun ang binabantayan namin dahil systemic ang ang epekto Kung ano yung nangyayari sa taas, lalo na kung kalbo yung kabundukan doon, ang epekto nasa baba. Ipinagmalaki naman ng alkalde na marami ng nagawang proyekto para maibsan ang pagbaha sa Marikina, katuwang
ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Malaki na yung nagawa at may epekto ng nararamdaman. Baring hindi pa tapos, pero nararamdaman na natin yung epekto nito. By pace ginagawa. Inuuna halimbawa ay dredge at lagyan ng slope protection, yung mga river bend, yung pagliko ng ilog, lalo na dito sa may riverbank area, riverbank center, doon sa may bago dumating ang Providence. May Malanday, Tumana boundary. Ito yung mga river bend. Yung po ang tinig ni Marikina City Mayor Marcelino Marcy Teodoro sa panayam ng DWIC. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita at sa latest ng Filipino Mirror, binawi na ng Ombudsman ang suspensyon ng 72 tauhan ng National Food Authority na sinasabing sangkot sa bigas scam. Dahil dito makababalik na sa trabaho ang naturang mga kawani ng NFA na karamihan warehouse supervisors mula Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Regions 5 hanggang 7, Region 9, 10, 12, 13 at BARM. Batay sa inilabas na kautusan ni Ombudsman Samuel Martires na may petsang Mayo 10, hawak na ng mga nasabing kawani ng NFA ang mga dokumento at ebidensya na kanilang kinakailangan sa investigasyon, kaya't hindi na kailangan pang suspindihin ang mga ito. Sa ngayon, mahigit 40 tauhan na lamang ng NFA ang nananatiling suspendido dahil sa pagkakasangkot sa maanumalyang pagbebenta ng rice buffer stock noong Marso. Pasada Balita! Sa latest pa rin ng Filipino Mirror, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Hulyo bilang Philippine Agriculturist Month bilang pagkilala sa malaking ambag sa ekonomiya at food security ng mga agrikulturista. Ito'y sa ilalim ng Proclamation number 544 ni Pangulong Marcos. Sa 2 pahinang proklamasyon ay nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin noong Mayo 10, idiniin ng Pangulo ang mahalagang papel ng agricultural sector para matiyak ang food security at pagsulong ng environmental protection at balancing urban and rural development ng bansa. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Agriculture at ang Professional Regulations Commission, gayon din ang Board of Agriculture na pangunahan ang koordinasyon at pangasiwaan ng paggunita sa Philippine Agriculturist Month at tukuyin ang mga programa, aktibidad at iba pang mga proyekto para sa taunang selebrasyon. Hinihikayat din ng lahat ng government agencies na gunitain ang Philippine Agriculturist Month. Pasada Balita! Samantala, panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law, lusot na sa ikalawang pagbasa. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara de Representantes ang House Bill 10381 o ang panukalang amyendahan ang Rice Certification Law o RTL. Kabilang sa mga amyenda na nakapaloob sa panukala ang pagbibigay sa National Food Authority ng pansamantalang otoridad na patatagin ang presyo at supply ng bigas sa panahon ng food security emergency, gaya ng ipinagkaloob ng kalihim ng Department of Agriculture. Isa pa niya rito ang kapangyarihan ng NFA na pangasiwaan at tiyakin ang pagsunod ng mga bodega at pag-regulate sa mga dayuhang pamumuhunan sa industriya ng palay at mais. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi lamang isang pagbabago sa patakaran ang panukala, kundi pangako sa bawat Pilipino na matiyak ang abot kaya at accessible na bigas at mga pangunahing bilihin. Oras na maisabatas, palalawigin din ng panukala ang 15 billion pesos na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP sa panibagong 6 na taon, kasama ang bahagi ng mekanisasyon nito na pinalawak upang isama ang pagtatayo at pagpapahusay ng post-harvest at mga pasilidad sa pagproseso. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, Senator Marcos may imnungkahi para matiyak ang sapat na supply at makatwirang presyo ng bigas. Detalye nagbabalik Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sa halip na bigyan muli ng kapangyarihan ang National Food Authority o NFA na bumili ng bigas sa loob at labas ng bansa at magbenta nito sa publiko,
lumikha na lang daw ng isang task force o kay Presidential Commission na tututok sa pagtiyak ng sapat na supply at makatwirang presyo ng bigas. Ito ay minungkahi ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Senator Marcos, hindi sila papayag na mabigyan muli ng ganong kapangyarihan ng NFA dahil narinig pa lang nila ang NFA ay nangangatog na ang tuhod nila. Kinatigan nito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sinabi pa ng kalihim na pwedeng gawing kasapi ng Council o Task Force ang Department of Trade and Industry at ang National Price Coordinating Council. Sa pagdinig ng Senado, nilinaw ni Secretary Chu Laurel na hindi naman nila hinihingi na ibalik sa NFA lahat ng dati nitong kapangyarihan na tinanggal na sa ilalim ng Rice Tarification Law. Gusto lang daw nilang bigyan ng NFA ng poder na bumili at mag-import ng bigas kapag emergency para makapanghimasok sa presyo ng bigas kapag kailangan kahit 1 o 2 beses kada taon. Sa mungkahi ni Senator Cynthia Villar, ibigay na lang ang poder na ito sa Pangulo. Pero sinabi ng kalihim o ni Secretary Chu Laurel na sangay naman o sangay naman siya pero sa tingin niya ay masyadong abala ang Pangulo sa maraming bagay kaya baka malate ang reaksyon o pagtugon at hindi gaya nila sa DA na laging nakatutok sa usapin ng bigas. Samantala, hininga ni Marcos ang DA ng breakdown o listahan ng pinuntahan ng 30.8 billion pesos na pondo ng DA para sa National Rice Program dahil wala anyang binibigay ang DA at may nasisilip siyang double entries. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, isinusulong ng Sugar Regulatory Administration na i-regulate ang artificial o magic sugar sa mga pamilihan. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, ang magic sugar o kilala rin bilang aspartame ay isang chemical compound sweetener na karaniwang ginagamit sa mga palamig o mabenta lalo na ngayong matindi ang init ng panahon. Gayunman, maaari niya itong magdulot ng matinding panganib sa kalusugan. Binigyan din ni Administrator Ascona na bagamat hindi tiyak ng SRA kung saan ang gagaling ang naturang produkto, sigurado naman sila na ang supply ng magic sugar sa bansa ay 100% imported. Pasada Balita! Good news para sa mga kawani ng pamahalaan, ha? Aarangkada na ngayong araw ang pagsisimula ng pamamahagi ng mid-year bonus para sa mga, makinig maigi ha, kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Ito naman ang kinumpirma ni Budget and Management Secretary Amena Pangandaman kung saan katumbas ito ng isang buwang sahod ng mga government personnel. Ibinibigay ang mid-year bonus sa mga kawani na may satisfactory score at nakapagtrabaho ng 4 na buwan sa pamahalaan mula Hulyo noong nakaraang taon hanggang ngayong araw, 15 ng Mayo. Kabilang sa mga makatatanggap ang lahat ng civilian personnel, kasama ang mga regular, casual at contractual employees, gayon din ang mga full-time at part-time appointive positions sa executive, legislative at judicial branch, constitutional commissions and other constitutional offices, state universities and colleges, LGUs at government-owned and controlled corporation. Kasama rin sa mga tatanggap ng mid-year bonus ang mga kawani ng AFP, PNP, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, at Bureau of Corrections. Pasada Balita! Aabot sa 52% ng mga Filipino Gen Z ang mas may nais na magtrabaho sa ibang bansa habang 48% ang piniling manatili sa bansa. Batay sa pag-aaral ng PhilCare Wellness Index, an update ABC of Pinoy Gen X, Y, and Z, ang mga Gen Z o individual na ipinanganak noong 1997 hanggang 2015, parang kasama ako dyan, ay nais maranasan ang bagong kultura at personal growth na magpapabuti ng kanilang competitiveness at marketability sa global job market.
Paliwanag ni clinical psychologist Rainier Ladik, dahil isa ang mga Gen Z sa mga henerasyon na nakararanas ng pag-unlad ng teknolohiya, madali para sa kanila na mangalap na impormasyon at makita ang uri ng buhay na maaari nilang pamunuan sa labas ng bansa. Pasada Balita. Pinasususpindi naman ang isang buwan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa utos na rin ni House Speaker Martin Romualdez ang alkalde at isang barangay captain ng Mako, Davao de Oro dahil sa kanilang kapabayaan sa laganap na landslide sa nasabing bayan noong Pebrero na ikinamatay ng mahigit 100 katao. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Disaster Resilience sa pinamumunuan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, inirekomenda ni Congressman Tulfo na ipasuspinde ng isang buwan sa kanilang pwesto sina Mako Mayor Voltaire Rimando at Barangay Masara Chairman Douglas Dumalagan Jr. Nauna na nagmosyon si Congressman Tulfo na sampahan ng kasong administratibo ang alkalde at barangay chairman dahil sa sinasabing kapabayaan ng mga ito sa naganap na landslide. Pero mariin itong tinutulan ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez dahil masyado anyang mabigat ang parusa. Ipinungunto ni Congressman Rodriguez na dapat reprimand lamang ang parusa sa dalawa sa halip na kasuhan ng administratibo. Gayunman, hindi pumayag si Congressman Tulfo dahil naniniwala siyang dapat may maparusahan sa insidente dahil mahigit 100 ang namatay. Pasada Balita. Samantala, pamahalaan handang isumite ang travel records ni Mayor Alice Guo sakaling ipasabina. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nangako ang Bureau of Immigration o BI na handa itong isumite ang travel records ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sakali mang ipasabina ito ng kahit anong ahensya ng gobyerno. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila ito may sa publiko dahil sa data privacy issue. Pero kung makakatanggap daw sila ng formal request sa anumang ahensya ng gobyerno ay handa nila itong isumite. Matatanda ang paulit-ulit na ginisa ang alkalde sa pagdinig ng Senado hinggil sa operasyon ng mga Pogo Hub sa kanyang bayan. Kinu-question kasi ng mga senador ang kanyang pagkakakilanlan at personal records bilang Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, nanumpa si Governor Ramil Hernandez ng Laguna at 7 pang opisyal ng lokal na pamahalaan kahapon bilang miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats, ang pinakamalaking partido politikal na sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangasiwaan mismo ni House Speaker Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, ang panunumpa ng mga bagong miyembro sa isang simpleng seremonya sa kanyang tanggapan sa Kamara. Ikinulugod naman ng leader ng Kamara ang pagpili ni Hernandez at 7 pang opisyal sa Lakas CMD at alyansa para sa bagong Pilipinas na sumusuporta sa Pangulo. Ayon kay House Speaker Romualdez, tutuparin nila ang kanilang hangarin na bagong Pilipinas para sa mamamayan. Pasada Balita. Samantala, COMELEC hindi napapayagan ang substitution kung aatras ang isang kandidato. Detalye mula kay Patrol 5. Ayayo Pangko. Pinag-iisipan ng Commission on Elections o COMELEC na wag nang payagan ang substitution kung aatras ang isang kandidato kapag lagpas October 8, 2024 na deadline sa paghahain ng kandidatura para sa midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, irerekomenda niya ang panukala sa COMELEC and Bank kung saan ang bagong patakaran ay bahagi ng kanilang tungkulin at para matigil na ang panlilinlang sa mga botante. Sinabi ni Garcia na ang pagpapalit hanggang sa araw ng halalan ay papayagan lang kung ang kapalit na kandidato ay may parehong pangalan ng pamilya at kapartido o kaya ay nadiskwalipika o namatay. Dagdag pa ni Garcia, hindi dapat gumamit ng ganitong paraan ang mga talagang gustong maglingkod
at tumakbo sa botohan. Ang lahat ng nais tumakbo para sa May 12, 2025 midterm elections ay maaaring maghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC mula October hanggang 8. Mula October 8 o hanggang 8, 2024. Ang mga kakandidato sa Senado ay kailangan maghain ng kanilang COC sa COMELEC main office sa Intramuros o sa isang lugar na itinakda ng poll body, habang yung mga lokal na kandidato ay maaari maghain sa mga lokal na tanggapan ng COMELEC kung saan sila nakabase. Ito sa Patrol number 5. Ay, yung pangkaparisyon Elemental ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may Pilipinong matutulungan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't lagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 27 at kalahating minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitan at kabalitaktakan, makakaugtayan po natin ang dating hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Ginoong Dionisio Santiago. General Santiago, Johnny Bañez po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23. Good morning, boss. Kumusta ka na? Mabuti po. Ako ang bata mo, boss. Ayoko na magpa-interview kaya marinig ko Johnny Bañez Paano ako makaka-review? Ay, syempre, boss. Bata mo ako. Anyway, hindi na ba mainit ang ulo mo, sir? Nakapag-almusal ka na ba? Hindi, inunahan ko lang yun. Ang iingay, inunahan ko ng sigaw-sigaw para wala nang mas malakas ang boses. Di tahimik, di ba? Militar na militar ang dating. Anyway, General, nananahimik ka, matagal ka naging pribado na, pero ano po nakapag-convince sa'yo para maging surprise witness ka ni Senator Estrada sa tinatawag na PDEA leaks, Jen? Hindi, unang-una, hindi ko tinigilan Nagre-reviews ako up to the last minute. Ang kulit din yung chief of staff niya. Ba't ulit, sabi ko, mas ako pwedeng hindi na. Tahimik na buhay ko Saka, tama na yun, gulpihin nyo na lang. Kung gusto nyo gulpihin, ibig sabihin, banatan yung banatan. Hindi naman physical, Hindi naman physical, Hindi physical, banatan yung banatan. Barahin mo ng barahin. Apo. Kaya lang, nakita ko wayward si Bato. Kaya medyo pinitiko na sabi ko, dapat nasigawan ko yung bata ko isa, si Enriquez. Dahil sabi ko, daldal ka ng daldal. Akala ko, mag-apologize ako sa kanya through your station ito ngayon. Hindi pala ako yung pinapatamaan niya, hindi pala ako yung nag-dismiss sa kanya. Alright. O kaya sakto, nag-apologize ako. Opo, kayo Pero po. tinatanong mo kung ano nag-trigger. Paano hindi ba ang sabi lang, glory days ng PDEA was during my time. Opo. Tapos ito si Morales, although nagkaroon ng mga hindi magandang aftermath, yung pagpasok niya. Pero nasama naman siya, may mga operation na na-involve siya. So kasama siya kahit pa paano doon sa Glory Days. Opo. Tapos sabi ko, ano intention mo? Ba't winawasak mo ngayon itong institution na nagkaroon ng good record, number 10 least corrupt agency of government, in spite of it being a law enforcement one, Oo. Sabi ko, ano intention to? Ang hirap mag-decon. Ngayon nga, binabasa ko ng mga kakampo nila Ba't daw, anong pinagyayabang ko? Wasak-wasak yung ahensya. Sabi ko sa loob-loob ko, ako ba yun? Nawasak yan. Hindi naman ang time ko na, hindi ba? Opo. Diyan na nagkawindang-windang sila Morales. Pero Pagkatapos, sabi ko, ang implication, boss,
Ang implication is, hindi naman doon lang sa mga individual, hindi lang, it is beyond the institution. Ang hirap ng image ng Philippines sa sumasabog ng gusto. Opo. Ang malaki epekto niya, pati mga kababayan natin, nagre-react di ba? Correct. Worldwide worldwide Opo. Pero, sabi ko, hindi na maganda. Opo. Pero Jen, ako hindi naman sa hindi dahil close or magkaibigan tayo noon pa, ako naman isa sa mga naging buhay na saksi sa ilang operations ng PIDEA, lalo nang namumuno ka, na talaga namang malinis at lahat naman ay illegal. Di po ba? Nakakasama ko kayo dahil open naman tayo Open tayo, wala tayong tinatago. Opo. At Sabi bukas ang nagtataka camera, kayo. bukas ang camera po pag nag-ooperate kayo, kaya wala namang may tatago. Ngayon, nagkakaproblema, may continuing, noong atin, napag-uusapan natin, teka muna, may Opo. follow-up. Hindi nyo inilalabas, may respeto tayo, kaya Opo. ako very close sa media. Ngayon, inuunahan magpapalop, naka-announce na. Manghuhuli, ina-announce sa media. Ganyan. Nabubulabog. Hindi nabubulabog. Parang winawarning, hulihin ka na namin, magtago ko na. Oo nga, no? Kaya nag-comment ako, hulihin nyo sa akin mag-announce, hindi nyo sasabihin nyo, meron na kami lead. O di sabi, may lead ka pa sa'yo, di habulin mo ko, kung yan lead mo, lilipat ako sa panibago. Maghanap ka ng lead ulit, di ba? Opo. Jen, may nakikita ka bang patutunguhan o hanggang saan aabot itong investigasyon na to o pagdinig na ito ng Senado kaugnay sa tinatawag na PIDEA leaks? Hindi, depende na sa dito, yung investigasyon na, depende na sa handling ni Juan. Ang usapan nga namin, kinukumbinsi na siya, pero gusto ni Senator Bato, ituloy pa niya. Pero sinabihan naman siya diretso ng unang-una, hindi dapat. Pagkatapos, tama na yan, di ba? Nagsalita na yung Senate President, si Chis, very clear ang paliwanag, pati doon sa law of evidence. Ba't nagtutuloy ka pa? Opo. Alright. Tapos, bago tayo nag-usap, nandun si Morales, nagsasalita sa rally. Kumbaga ako, nakalubog, pinipilit niya mag-surface. Makalabas, makahinga. Hindi titigil naman yan. Alam mo naman ang intention yan Opo. Hindi naman tayo mga bata para hindi natin malaman na hindi raw destabilization yan. Pero yan ang first move sa destabilization. I-damage mo reputation ng admin, guluhin mo. Para yung mga tao sabihin, sama na tayo dyan. People power natin. Ganyan-ganyan naman ang ginawa ng araw, hindi ba? Opo. Parang repeat performance lang yan. Pero ikaw, Jen, tapos ka na. Hindi ka na babalik. Sakali nga ituloy pa yung pagdinig. Okay ka na? Hindi na ako babalik. Nagpapaalam na nga ako, sabi ni Senator Chis ba't ka alis? Huwag ka muna umalis. Baka kailangan pang tanungin ka. Umupo, kaya bumalik ako. Nagutom nga ako. Umupo ulit ko isang oras. Beyond lunch na, hindi ko naman kinain yung pagkain na isinerve nila, pati yung sandwich. Kaya ang ginawa, noong talagang after 1 hour, wala na akong marinig. Una-una, maganda explanation nila, Apo. ni General Juan kung bakit siya nakarating doon sa Malacanang, di ba? In-explain ni General Serapio. Tapos yung attorney niya, assistant ni former AS, malinaw din paliwanag. Apo. Tapos nagdetalye si Kakda. Alright. Nagdetalye ka. Ano pa? Sabi ko, boss, alis na ako, uwi na ako. Gugutom na ako, pinayagan na ako. Pagkatapos, kalabang ko raw si Juan. Sabi ko, hindi kami magkalabang, magkaibigan kami. Nino? Nino po? Sila President Duterte. Okay. Hindi, paglabas ko, sabi ni Senator Bongo, alis ka na ba? Sabi ko, alis na ako. Hindi, tikantay mo, bibigyan kita ng pagbibigyan kita ng token. Okay. Binigyan ako ng 3 pumelo. Sabi ko, sa amin kasama pa. I love you raw yun, I love you. Anyway, bago kita... Sabi ko doon sa mga nagbabas, binigyan ako ni Senator Bongo ng 3 pumelo. Bibigyan ko sana kayo. Tatatlo sa akin, ang kulang yun. Sabi ko,
punta na lang kayo sa McDo. Nandoon ako every afternoon. Ililibre ko na lang kayo ng kape. Magaling din. Alam mo naman, magaling naman tayo mambuisit. Pag gusto natin. Diba? Jen, opo. Gaano nyo kakilala itong si Morales at paano nyo nabansagan itong STL, professional STL or storytelling liar? Bakit po? Paano? Hindi, storytelling ala yun. Yun nga ko mga may kinausap ako. Pare, sabi ko, ayaw ko nang mag-attend doon. Aha. At sabi sa akin, nagkukuha ako na ahatin ako. Dati inaawat ako eh. Nabigla ako, sabi, tumuloy ka rin, magmula ka. Dati ka naman walang iya eh. Murahin mo sila lahat. Mga tarantado kayo ka. Kaya sabi ko, mga gaho kayo, nagpapaawat ako. Tinutulak niyo sa kumuloy, oo. Knowing nyo, Jen, knowing nyo, alam ko naman, pag sinabi mo at gusto mong sabihin, wala namang nakakaawa. Anyway, so talagang marumi. Madumi. Naging madumi. Pagkatapos, may background pala yan. Nanggaling sa NARCOM yan. Oo. Kaya balikan mo raw ang NARCOM days. Doon pala sapin-sapin ang kaso talaga. Eh, paano nakalusot ng PIDEA to? May kasalanan daw namin. Hindi sige, tanga kami. Nasisi pa kayo? Sabi ko, nakapasok na. Naging mukhang tanga na kami dahil sabi ko, hindi, bago kami noon eh. Maraming nakalusot sa amin, di ba? Talaga lang mamadali kami. Eh, nakakilala ko nga sa Mr. Donut yan. Oo. So sabi ko, alam kong pulis. Pulis ka ba, saan ka ba nang galing? Gano'n, investigador. Sabi ko, nangangailangan kami. Talaga nag-offer ako. Punta kayo doon. Tapos, dumadaan ang process doon sa PIDEA Academy, kala Wilkins eh. O di tinuloy-tuloy, nakapasok. Masabi ko, wala talaga utang na loob. Naloko na kami. Inisulto pa kami mga tanga kami. Gabi to, dinoble jeopardy kami. Anyway, anong mensahe mo sa ating mga kababayan, Jen, sa nangyayaring ito na talagang mukhang may nagtatangkang sirain ang kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon, at the same time mukhang may gustong gumalaw ng hindi naaayon? Go ahead po, Jen. Pakiusap po sa mga kababayan natin. Napakahirap. Yung sitwasyon ng mundo, apektado tayo. Hindi naman yung nangyayari sa atin independent eh. Pati yung mga dry season na yan, mga low harvest. Swerte pa nga tayo, hindi natin natitikman yung Dubai. Sana kung makakalabas kayo, manood na lang kayo ng YouTube, panoorin nyo yung magagandang babae sa Kazakhstan. Mag-i-enjoy kayo. Para hindi na kukonsumi buhay nyo eh. Mahirap na sitwasyon. Kukonsumi nyo pa. Kaya sabi nga doon sa ibang nagbabasit, sabi ni Angie Reyes, if you have a problem with me, that's your problem. Kaya yun ang inadapt ko. Correct. Kung kayo nabubuwisit sa akin, magkakasakit kayo. Hindi ako magkakasakit. Nagagalit kayo. Masarap ang tulog ko sa magdamag. Di ba? Oo, saka masaya ang buhay ng Pilipino. Eh kami ang gugulang namin matatanda sa Mr. Donut eh. Hindi ka mo order na yung apple juice ang kinukuha namin. Sabi niya, huwag nyo lagyan na yelo. Huwag nyo lalagyan na yelo, puro juice. Alright. Tapos bigyan nyo kami 3 baso na may yelo, hati-hati. Gusto na yata kami patayin sa Mr. Donut. Veteran move ba? Jen, veteran move talaga. Di ba? Talaga yun. Pag nagkagasta ka 200 sa isang araw doon, may magastos yun. Opo. Alright. Saka nagugulangan kami. Nagpapahuli ako para naka-order na sila pagdating ko. Anyway, sir, maraming salamat dahil kagaya nga ng binabanggit mo kanina, ayaw mo na sana magpa-interview pero pinaunlakan mo pa rin ako. Maraming salamat. Idol. Thank you again. Ingat po kayo, sir. Good morning. Maraming salamat. God bless. Yan po mga kabalitaktakan at mga kabalitaan ng dating hepe po ng PIDEA. At dati rin pong isa sa pinakamataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines, si Idol Dionisio Santiago. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo siguradong may Pilipinong matutulungan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan,
ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 13 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada Balita. Pagbuo ng super body ng Pangulo magpapataas sa pagbibigay respeto sa karapatang pantao ayon sa PNP. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nagpayag ng pagsuporta ang pambansang pulisya sa isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paglikha ng Special Committee on Human Rights Coordination na nakapaloob sa Administrative Order No. 22, layo ng pagbuo ng super body na mapahusay pa ang pagbibigay ng proteksyon sa karapatang pantao sa Pilipinas. Sinabi ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo na alinsunod sa layunin ng AO22 ang ginawa nilang pagtatag sa Office of the PNP Human Rights Affairs. Patunay ani ito na ang PNP ang unang magbibigay respeto at pagtugon sa panawagan ng pinakamataas na paggalang sa human rights sa ating bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oy, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Para kay Shea Gilgeous-Alexander, ang Game 4 ang pinaka-importanting laro sa buhay niya dahil ang mga Dallas Mavericks 2-1 sa kanilang serye sa Western Conference Semifinals. It's probably the most meaningful game I've played in my career, ang sabi niya. Pero desidido siyang huwag pilitin ang sitwasyon tulad ng ginawa niya sa Game 3 kung saan sila natalo. Ang sabi niya, be aggressive but be smart. At yun ang kanya nagawa sa kanilang panalo, 196, kung saan tumulong siya sa 20 ng 30 ang huling puntos ng Thunder. Nagtapos siya ng 34 points, 8 rebounds, 5 assists, 2 blocks at 2 steals. Umiscore siya ng 10 puntos at may 4 na assists sa fourth quarter. Ang sentro ng Thunder na si Chet Holmgren kumana ng 18 points, 9 rebounds at 4 blocks sa panalo. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang ipinautang ng mga bangko sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 3.2 trillion pesos ang ipinautang sa nabanggit na sektor noong Hunyo 2023. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 848 million pesos sa kaparehong panahon noong 2022. Paliwanag ng BSP sa ulat ng Philippine Financial System para sa ikalawang bahagi ng 2023, bumuti ang pagsunod sa Mandatory Agriculture, Fisheries and Rural Development Financing sa ilalim ng Republic Act 11901. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umabot na sa 33 katao ang patay habang 19 na iba pa ang nawawala sa gumuhong gusali sa South Africa. Ayon sa mga otoridad, 6 pa lamang sa mga namatay ang nakilala. Hindi pa malinaw kung bakit gumuho ang 5 palapag na gusali kaya't puspusan pa rin ang investigasyon. Patuloy din ang pagsisikap ng mga rescuer gamit ng cranes at drills upang mailigtas ang mga natrap. Pasada Balita. Ang Filipino bilang tagapagsalita sa Harvard Climate Action Week sa Hunyo. Una nang tumanggap ng UN sa Sakawa Award for Disaster Risk Reduction Award noong 2022 ang kababayan nating si... Bigay! Ay, patay ng mic. Sige lang yan. Sige mo, video. Sabi mo. Taon-taon na lang birthday mo. At binabati kita ng maligayang karawan. John Ibanez, miss na kita. At maraming salamat sa mga suporta mo nung tayo magkasama pa. Love you, pare!
Happy birthday. Hi John, happy birthday! O kita mo naman, nandito ako sa Hong Kong pero gumagawa ako ng birthday greeting para sa iyo. Ganyan kakamahal ng iyong mga bulilits, no? At ang aking mga bulilits kasama ko rin. Ayan. Happy birthday Tito John. 1, 2, 3. Happy birthday Tito John. Ayan, Donong. So wishing you the best and we'll pray for you and offer special prayers for you on your birthday. Good health, syempre. Ano pa ba? Success, syempre, kagwapuhan, and good life. Bye! Machero, birthday pala ni 35. Si 35? Oo. Magbe-birthday na naman. Kami birthday lang muna. Hindi, birthday ni John Ibanez. So, Si bilis 35. kasi ng panahon eh. Mabilis ng panahon na nun. Ilang taon na? 35. Bata pa pala yan si John. John, 35. J5, happy birthday sa'yo. At ito, nagpapahaba ako ng balibas, gagayahin kita. Mare, gagayahin kita. 35, John Ibanez, happy birthday. Happy birthday at sana ay ikaw ang pinakamasaya ngayong araw na to at lagi namin ito para maiba naman na kumbachero para ating maiba naman. sa kanya. May you have more birthdays to come. Ayan. Happy birthday! Hey Sunshine, birthday mo daw. So happy birthday naman. Pasensya na dahil ang tagal-tagal nating hindi pa nagkikita ulit. Yan ang hirap pag naghihiwalay tayo ng beat, hindi ba? Pero sa kabila ng distance, sa kabila ng panahon na hindi tayo nagkikita, alam nating dalawa na magkaibigan tayo. Ang dami nating pinagsamahan na masasaya, no coverages, challenging coverages, at sa gitna nun, tumibay ang pagiging magkaibigan natin. Maraming pang blessing ang darating sa'yo. Isa na dyan ang iyong pagiging lolo. At masaya ako na inabot mo yung estado na yan ng buhay mo na wala ka nang alalahanin kundi ang mag-alaga ng iyong apo. Happy birthday, Sunshine! At sana manatiling matatag ang tuhod mo dahil mag-aalaga pa ka ng maraming apo. Happy birthday! Happy birthday, Papa John. John Ibanez, the famous. Mula noong magkasama tayo sa field, maganda ka na eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin kumukupas ang kagandahan mo, Papa. Okay? Enjoy your birthday. Stay strong, stay healthy, and God bless you always, and stay pretty. Mabuhay ka. Hi John, it's been a while. Hindi tayo nagkikita. Butin lang, di nakalimutan paalala ng iyong Ibanez is that may kasama po kami sa coverage dati sa ABS-CBN. And he really made a lot of people happy dahil sa kanyang mga jokes, sa kanyang mga one-liner na nakakatuwa naman. So, never a dull moment with John. John, keep it up, bro. And wishing you good health and long life. Happy birthday, John. Happy birthday, John. Mabuhay ka. Wish you the best. May bago ka na namang programa. I'm sure it will be successful. At tuloy-tuloy lang po dahil yan talaga ang talento mo, John, sa media. So God bless. Mabuhay po. Happy birthday, John Ibanez. Maligayang tanda, kaibigan John. Alam niyo to si John Ibanez, grade 1 pa lang ako, pinanunood ko na ito nakakatuwa naman na hanggang ngayong mga panahong ito, nanatili ko siyang masigla sa industriya
Nang mahaba yung aking ginaing oras sa kabila, kausapin na lamang kita off-air. Maraming salamat. Susunod na po ang susunod na palatuntunan, ang karambola na wala tuloy ako. Thank you so much. Happy birthday to me. Ay, nako. Ay, talaga naman. May ganun. Anong ginagawa dito? Birthday to you. Baka mawala ng trabaho to. Hindi, nagpaalam tayo. Nagpaalam ka ba? Paalam tayo kay boss. Happy birthday. Salamat. Happy birthday to you. At dahil dito, mawawala po ako Baka walang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ. AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ. Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.